Hi guys! Today magkakaroon tayo ng supplement review ng Insane Whey by Insane Labs. Guys, napaka-excited ko today kasi gusto ko talaga ring ma-review itong Insane Whey. Kasi nga marami ang nagsasabing okay daw ito, panalong-panalo raw, sulit daw kasi abot kaya yung presyo nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Bago pala tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa channel na to and mga ganitong content yung gusto mo, supplement review, fitness related videos ang hilig mo, please mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para like ang updated sa mga next videos ko. Okay guys, yung Insane Labs, pumunta po ako sa website nila para malaman ko rin, no, kasi first time ko pa lang na narinig yung brand na ito. So ni-research ko sila, pinuntahan ko yung website nila, Insane Labs with the letter Z. Nakita ko doon, medyo iba talaga sila, medyo unique yung packaging nila. Pare-parehas. Ito yung color scheme nila, ito yung theme talaga nila, no? Parang may pagka-crazy, parang maraming clown dun sa website. Parang horror. Okay, parang ang nasa horror film. Actually kasi guys, para lang may konting alam kayo, yung CEO nila, yung founder nila, kasi dating nasa horror industry. Kaya, kumbaga, kinuha niya yung theme na yun papunta sa kanyang supplement brand. Okay? Wow naman! Wow! US made po itong Insane Whey and marami silang supplements dun guys. Actually may mga sleeping pills pa sila, may mga diuretics sila, pre-workout. Sikat yung mga pre-workout supplements nila. Gusto ko ma-review yan. Kumpleto sila guys, napakarami lang supplements, may mga apparels din sila and maganda yung mga apparels nila. Medyo gothic yung theme, medyo yun nga, mga clown, mga aswang, mga ganun yung theme nila eh. Pero ang katanungan naman talaga dyan, no, kung yung supplement ba nila okay din, di ba? Nasa likod guys, halal certified po ito. So yung mga brothers natin, mga kapatid natin, mga Muslim, pwede nila itong i-take. Kosher certified din po ito. Mga brothers and sisters natin ng mga Jewish, pwede rin nila itong i-take. CGMP certified po ito. Ibig sabihin, meron silang good manufacturing practice. So yung laboratory nila tinitingnan kung yung quality ba na may maintain, kung safe ba i-take ng mga tao. So yun yung chine-check dyan guys. Nakikita rin dito guys, meron itong amino acid profile. So may mga konti, may mga ilan lang na mga supplements na naglalagay ng amino acid profile, no? Ako personally, hindi ko naman masyadong tinitignan yan, hindi ko naman masyadong tini-check. Minsan ko lang tini-check yan, minsan ko lang tinitignan. Tinitignan ko lang naman dyan yung leucine, yung isoleucine, yung valine, yung BCAA. Tapos minsan tinitignan ko rin yung arginine kung mataas kasi nakakapa-vasodilate, nakakapalaki ng ugat para malakas ka sa workout mo, mabilis yung recovery. Yun lang naman yung tinitignan ko minsan and minsan hindi ko rin siya tinitignan. Okay. Hindi totoo yan. Nagpapakita lang po na transparent po talaga yung Insane Labs sa mga supplement nila. Pinapakita nila lahat na meron ito sa loob. Okay guys, din yung labeling nila, no? Ang cute na mga numbers, ang cute, oh, nakalagay dyan, ganyan. Ang lalaki ng letters, madaling mabasa kahit malayo ka pa, nakikita mo na, no, mababasa mo na Insane Whey. Kasi iba, sobrang angas nga ng letters, hindi naman tuloy mabasa. Sobrang pakul, di ba? Ano ba pakialam mo? Guys, punta na tayo sa ingredients. Protein blend yung unang ingredient guys kasi dalawang uri po ng whey ang ginamit nila. Unang-una is yung whey concentrates. Kaya ito nauuna sa list kasi ibig din sabihin nito, yun yung pinakamarami nilang content. So guys, ganun yun ha. Pag tinitingnan yung ingredients ng isang whey protein, pag nauuna yung isolate, ibig sabihin halos karamihan ng protein content ng isang whey powder o ng protein blend nakukuha sa whey isolate. Kasi yun yung nauna sa list. And next is yung whey protein isolate. Guys, kung tatanungin nyo ako, no, kung ano bang pagkakaiba nilang dalawa, yung whey protein concentrates, yun yung mas murang uri ng whey protein. Dahil meron pa ito ng konting lactose, meron pa ito ng konting fats, ng sugar, and mas mataas din yung calories nito. Hindi ito kasing pure ng whey isolate and ng whey hydrolysate. Para makagawa ng whey isolate, kukunin yung whey concentrates, merong mga prosesong ginagawa, isa dyan yung ion exchange filtration, may mga iba pang process dyan para magawa yung whey isolate, kaya mas nagmamahal yung whey isolate. Guys, kung medyo nalilito pa kayo kasi meron pang isa pang whey protein, oh, yung whey hydrolysate. Wala nun nito guys, wala ang
insane whey ng whey hydrolysate. Pero kung gusto nyo rin malaman ano ba yung whey hydrolysate, maglalagay ako ng link dito sa taas guys. I-click nyo lang yan. Dinitali ko dyan lahat ang pagkakaiba ng tatlong uri ng whey protein. And ano ba yung mga process para magawa ito. Next sa ingredients guys is Dutch cocoa powder, natural and artificial flavoring. So magandang uri guys yung flavoring nila, no? Kasi yung cocoa powder nila galing pang Netherlands. Wow! Pag Dutch chocolate, 'di ba? Alam nating masasarap 'yan, 'di ba? Creamy, maganda yung quality. Kaya medyo excited na umalasahan 'to kasi meron din itong natural flavoring, 'di ba? Yung iba kasi puro lang artificial flavoring yung whey protein nila. Next guys, yung santan gum. Guys, yung mga gums, alam niyo na 'yan, lagi ko sinasabi sa mga whey protein na supplement review ko. Yung mga gums guys, para mas maging creamy yung whey protein, para mas thick yung texture niya. Meron din itong konting preservative effect para mas matagal yung shelf life ng protein drink natin. Next is sucralose. So yun yung sweetener nito. As usual, kasama na naman niya yung acesulfame potassium. So di ba guys, sinabi ko na sa inyo dati pa, laging magkasama yung dalawa. Yung sucralose, 0 calorie sweetener po yan. Laging kasama yung acesulfame potassium kasi na-enhance nito yung sweetness ng sucralose. Kaya pinagsasama yan lagi. Sinasabi ko nga, di ba, parang Batman and Robin yung dalawang yan. Nako-complement nila yung isa't isa. So yun lang guys, konti lang ingredients, no? Okay yun, di ba? Sinabi ko dati sa inyo, mas konti yung ingredients, ibig sabihin, mas konti yung filler, ibig sabihin, mas maganda sa diet natin yan. Kasi most probably, mababa yung calories. Okay? Tapos na tayo sa ingredients, punta na tayo sa supplement facts. Bali dito guys, nakikita natin na 60 serving per container. Yung isang scoop niya, 36.5 grams. So, napakalaki ng scooper nito. Titignan natin mamaya, no? And medyo konti yung servings nito kasi 60 servings lang. Yung mga ibang mga 5 pounds na ginagamit ko dati, nasa 70, nasa 65 and up. Pero okay lang naman kasi may mga multivitamins pala to. Mamaya, iisa-isahin ko, no? Pero bago tayo pumunta sa multivitamins, syempre, ang unang-una sa supplement facts is yung calories. 162 calories po siya. Medyo mataas to, no? Kasi usually, ang mga whey protein natin nag-average na mga 150 pababa. Do okay lang naman. Lumampas lang naman ng konti. Kaya rin siguro tumaas yung calories nito kasi medyo mas malaki yung scooper niya. Next is total fat. 2.4 grams of fat. Medyo mataas din to, no? Yung fat content niya. Hindi ko inaasahan ito. Kasi yung mga average niyan, usually, nasa 2 lang naman. Ang mga whey protein, 1.5. Mga 2 grams of fat lang. Ito, mga 2.4. So, may 0.4 na lamang. Do konti lang naman. Siguro lang nasanay tayo ng mga mabababang fat content na mga whey. Kaya medyo naninibago tayo dito, no? Next is cholesterol. Meron itong 79 milligrams of cholesterol. So dito guys, okay lang naman yung cholesterol content niya. Kasi yung iba nga, nagwa 100 pa, nagwa 100 plus, no? Siya naman na 79. Yung R1 naman, nasa 70 lang din yun eh. So hindi naman sila nagkakalayo ng cholesterol content. Next is total carbohydrate. 3.1 gram of carbs. So guys, yung carbohydrates niya okay lang naman, nasa gitna, no? Kasi yung ano nga, yung R1 nasa 4 grams of carbohydrate, mga 2 grams of carbohydrates yung optimum nutrition. So nasa gitna siya, okay lang naman sa akin kung ako yung tatanungin, no? Next is sugar. 1.2 grams of sugar ang meron nito. Actually guys, mababa nga yung sugar niya eh. Yung iba kasi guys, umaabot ng 2. Yung iba, 2.5 pa. Diba? So siya, 1.2 grams of sugar. So, mababa yung sugar nito, guys. Nasa low end siya ng mga whey protein, no? Guys, yung pinaka-importante, nasa protein content na tayo. Ito, medyo mataas yung protein content niya. 25 grams of protein po ang meron nito. Unlike yung iba, no? Per serving, nasa 22 lang. 20 pa nga yung iba. 24 usually yung mga magagandang whey protein, no? Katulad ng R1, ng Optimum Nutrition, nasa 24. Siya, tinaasan niya pa ng 1 gram. So, panalo yan, guys. Do kasi hindi mo siya masyadong mako-commend o hindi ka masyadong hahanga kasi nga, medyo malaki yung scooper niya. 36.5 grams yung scooper niya. Unlike yung Optimum Nutrition, sa ano yun, yung mga 30 grams yun. And 34 nga yung R1 whey. So yun. So siya medyo malaki yung ano niya. Kaya naman dapat lang na maging 25 grams of protein, di ba? So next guys, mga multivitamins na, no, ifa-flash ko na lang dito. Vitamin B6, B12, niacin, thiamine, riboflavin, calcium, iron, phosphorus, magnesium, zinc,
sodium and potassium. So mataas yung potassium niya pala guys, 286 mg para ang naka-Gatorade nito. Okay, syempre pag may potassium yung drink natin, pag may potassium tayo bago mag-workout, mas efficient yung muscle natin sa pag-contract niya. Okay, so mas maganda yung workout natin yan para tayo naka-Gatorade, di ba? And sodium pala. So maganda rin yung sodium content nito, 53 mg, saktong-sakto lang guys. So tapos na tayo sa supplement facts, punta na tayo sa taste and mixability test. Let's go! So sabi dito sa direction for use, mix 1 level scoop of Insane Whey with 12 to 14 ounces of water. So 12 ounces po ang meron ako dyan, 350 ml po yun halos. So medyo mas marami yun sa usual kasi usually 250 ml lang yung mga pinapahalo ng mga whey protein. Yun yung suggested usage lagi. Pero ito, dahil nga mas malaki yung yung scooper nito, kaya siguro 350 ml of water ang nire-request nilang paghaluan nito, no? So buksan na natin. Hindi ko naman mabuksan. Ano ba yun? So sealed na sealed talaga, oh. Napakaganda ng pagkakasil. Meron kasing mga ibang whey protein, no? Na pagkaangat mo nung nung cup, nung cover, pagkaangat mo nung cover, sumasama rin tong paper cover. Buksan na natin. Okay naman. So puno naman siya guys. Hindi katulad ng iba rin. Puno naman siya. Nakita ko na rin yung scooper. Pula siya. Laki niya, mahaba siya. Lagay na po natin guys, 1 scoop. Ito na, haluin na natin. So sabi nila dun sa website, sinearch ko sila, no? Sabi, talaga raw instant, madaling mahalo raw ito. Okay, maganda raw yung mixability. Tingnan natin, mukhang totoo nga naman talaga. Mukhang nahalo na kaagad. Inumin na natin para malasahan natin. Okay siya. So yun guys, gusto ko yung taste niya, no? Parang ang light lang ng lasa niya. Hindi siya thick. Actually guys, okay yung texture niya. Sakto lang yung creaminess. Sweetness niya, sakto lang din. Hindi siya yung lasang healthy na hindi ko na gusto. Kung i-describe ko ito in one word, ang masasabi ko lang, ito ay sakto. And yung mixability niya guys, mabilis siyang nahalo. Ang mixability score na ibibigay ko sa kanya is 9. And yung taste score, bibigyan ko siya ng 8.5. So guys, tapos na tayo sa taste and mixability test. Punta na tayo sa pinaka-importanteng part ng ating video. Okay, ito na yung final verdict natin. Dito natin malalaman kung ito bang Insane Whey na Insane Labs ay macho o baka naman medyo lang ito, di ba? Pero guys, syempre kung ako yung tatanungin nyo, kaya naman pala isa ito sa most requested whey protein. Kasi nga itong Insane Whey by Insane Labs ay talaga namang macho. Siyempre naman guys, unang-una, abot kaya siya. Okay, kahit pasabihin nating 60 servings lang ito, pero mabibili naman natin siya sa murang halaga pa rin, di ba? Kasi siyempre guys, no, sa Lazada, mabibili lang natin ito ng 1,750, 1,800, mga nandyan lang sa range na yan, no? So, abot kaya siya. Halos kasing presyo na siya ng True Whey. And ganun din naman halos magkasing laki rin sila ng scooper. Malaki rin kasi yung scooper ng True Whey eh. And huwag kayong mag-alala guys kung gusto nyo ring makita yung presyo nito sa Lazada, no? Maglalagay naman ako na link dyan sa description box. Dyan sa baba ng video ko, may pipindutin ka dyan, bababa na yung description box. Nandun may link doon. Lazada link po yan, trusted seller po yan. Huwag kayong mag-alala. Okay na okay dyan bumili. Okay, dyan ako bumibili guys. And syempre, hindi lang yung price yung advantage nito, no? Isa pang advantage niya is halal and kosher certified ito. And hindi lang yon, CGMP certified yung laboratory nila. So, makakasigurado tayong safe yung iniinom natin. Isa rin guys, kaya machong-macho ito kasi meron din itong amino acid profile. Diba? Sinabi ko na nga kanina, okay din naman na may amino acid profile. Though yung iba, okay lang na meron, okay lang na hindi, katulad ko. Diba? Pero, plus na rin yun for me. Next sa advantage is gumamit ito ng whey protein isolate. Kasi yung price range nito, yung iba whey concentrates lang ang ginagamit sa ganitong presyo. Okay siya, gumamit pa rin siya ng whey isolate.
Okay, so mas magandang uri ng whey protein. Isa pang advantage nito, yung mixability. Napakabilis niyang mahalo, guys. 9 ang binigay kong score. Yung taste niya okay din naman, 8.5. Gusto ko kasi light siya, parang hindi ako sobrang busog, no? Actually, lasa nito para ko naaalala yung ProStar Whey ng Ultimate Nutrition. Masarap yun, guys. Parang ganun niya yung texture niya eh. Pero guys, syempre, meron itong disadvantage. Isa na dito, yung malaki masyado yung scooper niya. Kaya 60 servings lang tuloy siya. So, yung price niya, hindi natin i-consider na sobra-sobrang mura siya. Na kasing mura na ng Stacker Whey o kaya ng Fitness Pro na Super Whey. Kasi nga, 60 servings lang siya. So yun guys, masasuggest ko talaga na matry nyo ito. Anyway, marami naman sa inyong nag-request dito. I-try nyo na agad siya. Huwag na kayo maghintay ng matagal kasi sakto lang naman yung presyo niya. And please, i-comment nyo sa akin kung kumusta ba, kung nasarapan din ba kayo sa kanya, kung nag-improve din ba kayo nung ginamit nyo yung Insane Whey. Okay? So yun guys, sana marami kayong natutunan sa video natin today about Insane Whey by Insane Labs. Sana i-share nyo ito sa mga friends nyong nag-iisip pa kung ano ba ang whey protein na bagay sa kanila. Pero bago nyo ito i-share guys, please like and subscribe. I-click nyo muna yung bilog dito para makasubscribe ka agad and para like ka updated sa mga next videos ko. Hanggang sa muli! Bye!